Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Pero mas tatama tong reading natin sa lalaki. So, ito yung description. Okay? Tingnan nyo kung makikilala nyo, kung kayo ba to o person nyo o kakilala. Basta i-describe ko. Okay? So, again, ulitin ko, lalaki yung bida natin. Pwede rin babae kung extrovert siya. Pero mas tatama yung reading natin sa lalaki. Tatay na to. Tatay na to o magiging tatay pa lang kung buntis na ngayon yung partner. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo base dito sa mga sinasabi kong clue. Kasal, mayaman. Kung di mayaman, edi may business. Kung walang business, edi may career. Kung walang career, edi pensionado. So pag pensionado, baka senior. Boss yung bida or boss nyo to. Senior, di ba? 60 patas. Ayun. Yun yung clue natin. Meron. Ano ba to? 9 of Wands. 7 of Wands. 5 of Cups. Oh. Bakit gano'n? So, napapakatatag siya dito. Ano kaya to? Kasi parang naging sad siya dito eh. Ano kaya tong 7 of Wands natin, no? Ayan, naging dalawa agad, oh. Knight. King pala to. King of Swords. Ito, Queen naman. Ba yan? 4 of Swords yung dulo. Ay, gitna. Ito yung tao, pinagigitnaan. Pero energy to, ha? Kasi dalawa sila. Court card. Energy lahat yan. So, ano yung 7 of Wands? King of Swords. 4 of Swords. Queen of Swords. Wala to. Kasi unang senaryong naisip ko, kung tatay ito, may mga anak, may anak siya na in a relationship na or kasal. Kaya lang kasi palaging nag-aaway itong anak niya at manugang. Ganun ang dating sa week na to or pwedeng nangyayari na. Kasi kung nangyayari na, edi tuloy-tuloy pa rin yung energy hanggang ngayong week. So, yun, nag-aaway sila palagi or hindi na nag-uusap kasi palagi nag-aaway. O baka hiwalay na sila. Pero nag-aaway pa rin. Ano ba? Diyos ko po. So, yun yung unang senaryo. So, yung bida ay yung tatay ng isa sa mga to na mag-lovers na lagi nag-aaway o separated na sila ngayon. Pero nag-aaway pa rin.
ganun ang dating. Na para bang siya yung namumroblema para sa mga to. Kaya siya sad dito. Magiging struggle card na yung 7 of Wands. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, sabihin natin dito mama sa inyo yung reading na yun. Paano kaya ito? So, ang dating may encounter yung iba sa inyo, yung bida. Kasi sinabi ko ito yung bida eh, di ba? Na palaaway o snobbish, hostile. Kumbaga hindi sila papansinin dito eh. May mga taong hindi friendly o snobbish o hindi namamansin. Yun yung struggle sa 7 of Wands. Or magiging defensive kayo kasi nga medyo cruel yung mga taong may encounter ng iba sa inyo at yun na magpapasad o disappoint sa iba sa inyo. Maraming tao actually, kasi dalawang tao yun. Maraming tao yung mabubuisit kayo o magpapa-imbyerno na ng buhay ng iba sa inyo. So, okay, doon lang siya tatama doon sa bida na sinabi ko na description. So, sa madaling salita, ito kayo, puno ng disappointment. Pero ngayong week lang naman, okay? Hindi naman siya forever. Pero beware na lang sa mga cruel people. Sa week na to. Ngayon, mahaba pa yung time. Kuha tayo ng ibang detalye. So, hindi naman to love reading, di ba? Kasi yung kaninang senaryo, una, tatay yung bida. Nag-aaway yung anak at manugang niya. Pangalawang senaryo, yung bida, yung makaka-encounter ng mga cruel people. Cold. Magiging cold sa kanya, snobbish, unfriendly, argumentative. Ganon. So, ibang senaryo na lang tayo. So, hindi siya love reading. Kung love reading, edi, love reading para sa bida, edi may clue tayo. Eh, wala eh. Hindi kasi love reading. Tingnan natin kung love reading to. Pero bida natin dito, babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert siya. Pero mas tatama to sa babae. Kasi may Queen of Cups tayo. So, yung bida natin ay pwedeng nagli-live-in na. Pwede rin hindi. Basta, ang similar ay hindi siya kasal. Pero may ka-relasyon siya. Wala nga lang anak pa sa ngayon. So, may jowa lang siya. Oy, nandito pala yung 4 of Swords, oh. 4 of Swords ulit. Magkarugtong sila eh. Energy to ng babae. Kasi pag may umulit na cards, ibig sabihin, may magkarugtong sila eh. Umulit eh. Umulit to. Tapos ito. Pare silang 4 of Swords. So, ito yung energy ng babae.
Insecure siya dito, oh. Abundance pala to, Four of Swords, abundance. Oh. So, wait lang. Paano ba to? Insecure siya, di ba? Feeling niya, ginagaslight siya ng partner niya. Feeling niya rin ay tinake advantage siya. O feeling niya narcissist yung partner niya. Then the thing, nandito na siya sa process ng healing. Yun yung clarity niya na gusto niya na mag-heal mula sa toxic partner niya, na kung paano niya i-view yung partner niya ay mala narcissist. Ganon. Kaya pala sila lagi nag-aaway. Yun nga lang yung tatay na sinasabi ko dito. Hindi ko nga lang alam kung sino anak niya dito. Yung King of Swords ba o Queen of Swords. Kung yung lalaki ba o babae. Pero energy to ng babae. So more like yung anak nung lalaki. Ay, anak nung bida natin. Magjowa lang yung relasyon nila ng partner niya. Wala silang anak. So dahil magkarugtong pala sila, lagyan na natin ng clue. Ay, nag-love reading na rin naman na to. Pero hindi nga lang para sa bida. Hindi para dun sa anak nung bida. Anyways, maglagay na tayo ng clue. So ito yung kaya lang, anak kasi nung bida eh. Malilito rin ako. So paano natin lalagyan ng clue yan? Ito yung anak ng bida. Ayan. Yun na lang siguro. Anak ng bida. Leo. Cancer. Leo ulit. Ngayon, sabihin natin dito tumama sa inyo tong reading. Di baka tumama dun sa kakilala nyo. Ito yung kakilala o idol. So, ito yung possible zodiac sign niya. Aries, Scorpio o isa sa air sign. Gemini, Libra o Aquarius. Ito pa yung clue. So, yung clue natin pwedeng tumama dun sa bida natin o dun sa mag-lovers na anak niya. O kakilala niya. Hindi tumama sa inyo. Para lang may clue. So may someone brown ng buhok. May isa din sa cast o bida ay powerful. Baka ma-impluwensya. O may position sa trabaho. O maraming followers. Ito may beauty mark daw. So siguro magaling mag-makeup. May beauty mark. May maganda yung pagkakalagay nung maganda yung pagkakalagay nga ba or kung saan tumubok. Sabihin natin yung taling, ayan tuloy ito, taling, nonal, parang naging beauty mark na yon, diba? Anong best example nun? Yung parang kay Marilyn Monroe, di ba? Meron siyang taling na hindi pala taling yon. Ano lang siya, parang eyeliner ba yun na tinuldok lang sa pisngi niya na naging na niya, trademark na may ganun siya. Pero wala naman talaga siyang ganun. Alam ko ganun eh. Nilalagay lang niya yung parang taling pero wala talaga. Pero di ako sure. So again, taling, nunal, balat, scar na parang
Naging beauty mark na. Example din yung kay sino ba yung kumanta ng Attention? Sino ba yun? Oh, siguro. Teka, hanapin ko lang sa internet. Attention. Charlie Puth. Charlie Puth. Puth. Diba? Yung kanyang scar sa kilay na kinagat daw ng aso. Akala ng iba ay design lang niya. Pero ang totoo, alam ko kinagat siya ng aso. Sa kilay. Hanggang sa naging na nga. Parang trademark. Akala ng ibang tao ay beauty mark. Pero kinagat ng aso. Nung bata pa raw siya. So yun yung isa pang example. Piercings. So may someone na may mga hikaw sa katawan. Butas-butas sa katawan. Gano'n. Tulad nito. May hikaw sa ilong. O maraming hikaw sa tenga. Depende. Basta may mga hikaw. Kasi may mga taong wala rin, di ba? Dito naman may hikaw. So, punta na lang tayo sa susunod. Ibang senaryo. Scarab, oh. Oh. Scarab. Scarab at flower. So, iniisip ko may reconciliation na maaaring mangyari. May possibility ng reconciliation. O parang nabuhay ulit yung feelings. Sabihin natin, kung dito mag-ex ay dati silang inaasar na maging sila nung kababata niya, example. Pero hindi naging sila. So parang ganun, may something na nagko-connect sa kanila na parang love related. So lagi silang tawag doon, inuudyok na maging sila. Pero hindi naging sila. May mga ganun. Example, love team. Di ba? Mga love team sa teleserye. Ganun. O dating crush, nanligaw, pero hindi nag-blossom. May nanligaw tapos biglang naglako. Tapos nagbalik ulit. May mga ganong dating. Posible dito. So may ligawan na lang ulit. Ganun ang dating. May ligawan na maaaring mangyari. Ulit. Star. So, sa case na to, pangit naman nung combination natin. May crow kasi. Di ba pag may may patay or mamamatay pa lang, parang doon lumilitaw yung crow. Hindi naman siya literal na malas, pero parang may nagbabadyang panganib ba. Parang siyang bad omen. So, saan tatama yun? Sa anything na parang dinidesire, wini-wish ng iba sa inyo. Ano yun? Diba? Para clear. Diyan natin na Ay, di ko natanggal tong itong part na ito. Meron kasi siyang kodigo.
Na-shuffle ko na. Kalimutan kong tanggalin. Anyways, lagyan natin ng clarifier para may awareness tayo saan to tatama. Kasi may tayo, star para siyang wish, inspiration, dream, na parang mag-focus ng panganib. Sa iba sa inyo, kahit dito panganib, the snake, kahit dito, the club. Ayan, itong 17. Ano ba itong 17? Nakalimutan ko na. Iba kasi yung masulat dito. Herald. Pero wala namang herald sa Lenormand. Stork pala yan. Stork? Maraming pwedeng case dito, So, isa na dyan yung third party. May dinidesire yung iba sa inyo, kaya lang may sabit yung gusto nilang tao. Either aware sila na yung nagugustuhan nilang tao ay in a relationship na sa iba, pero gusto pa rin nila. Or wala silang awareness, tapos masusubo sila sa third party. Yun yung unang scenario. Mabubuntis pa nga dito, mag-aaway, mabubuntis. Sex na rin kasi ito kasi ito pregnancy. Ito na nga yung deception. Maloloko. Nagmukha na tong cheating nga na intimate. Kasi may tendency mabuntis dito. Yun yung bad omen. Pangalawa, nagmukha ng scam to. So, saan papasok yung scam? Itong dalawa, para siyang apartment. May tutulayan yung iba sa inyo, tapos scam pala. Ganun, apartment, o hotel, motel. Anyari. Biglang namatay ang ilaw. So, na-brown out. Mag-end na nga ako dun sa sinasabi ko. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.